Okay, good day mga Repa Pips. Uh, for this episode, tuturo ko sa inyo yung basic configuration lang kung paano mag-setup ng isang Cisco switch. So, ang gagawin natin is ina-assume ko na meron kayong um, either packet tracer or a Cisco switch. Pwede nyo ring gawin to sa isang Cisco router. So, yung mga basic configuration lang. So, assuming na bago yung inyong switch or nakabili kayo ng switch sa eBay, ano yung mga dapat nyong gawin? Okay, first off, ang una natin gagawin is bibigyan natin siya ng host name. So, to do that is kailangan natin mag-enable para mapunta tayo sa privilege mode. Then, ang susunod natin gagawin is type natin yung configure terminal and magpupunta tayo sa ating global config mode. So, pag sinabi natin configure terminal or global config mode, lahat ng pwede natin gawin sa switch, dito natin gagawin sa loob ng global config mode. Pag nakikita natin yung config na yan sa tapat ng or katabi ng switch. So, bibigyan natin siya ng or babaguhin natin yung pangalan nating switch. So, sabihin natin hostname, the command is hostname, then SW1. So, mapapansin nyo na nagbago na yung pangalan ng switch to SW1. The next natin gagawin is gagawa tayo ng mga users. So, in the event na magre-remote in tayo, like using either Telnet or SSH, kasi for now, ina-assume natin this is the initial configuration. So, gagawa tayo ng username. So, that's a username, admin, privilege. So, let's say 15. Privilege 15 is yung pinakamataas na privilege na pwede natin ibigay sa isang user. So, in this scenario, magiging yung admin natin may pinakamataas na privilege. Then, we're gonna do secret or pwede rin password, pero secret i-encrypt niya yung password natin. Sabihin natin Cisco. Alright, so the next thing na gagawin natin would be yung password ng, so let's say mag-telnet tayo na gusto mag-telnet and syempre privilege mode, bago siya makapunta sa user exec, bago siya makapunta sa privilege mode, hingihan muna siya ng password. So pwede natin gawing enable password, sabihin natin Cisco din. Okay, so para makita natin yan into effect, so kung mag-exit tayo, tapos type ko enable, papansin nyo hiningian na ako ng password. So kung i-type ko Cisco, ayun na, makakapasok na ako. Okay, susunod natin gagawin. Oh, by the way, ang problema dyan sa kung i-type ko show running config. So, with show running config, makikita natin yung configuration ng ating switch. So far, nagawa natin yung hostname, pinago natin to SW1, nag-enable password tayo, and so far that's it. Ang problema sa enable password, makikita nyo, there is such a thing as yung behind the shoulder attack. So kung nag-show running config kayo, tapos bigla may dumaan sa likuran nyo, di nakita na kagad yung password. So, may paraan para may tago yan. So, again, configuration terminal or config T, pwede na. Then, pwede nating i-type yung command service password encryption. Enter. So, kung mag-show run tayo, or in this case, normally kasi yung mga show commands, magagawa nyo lang yan pag nandiyan kayo sa mode na yan, sa privilege mode. So, show run. Okay. Pero paano pag nasa configuration terminal kayo or global config mode?
what you can do is maglagay lang kayo ng do space, then show running config, then yun na. Basically, tatawagin din niya yung command na yun. Okay. So, going back dun sa sinabi ko, kung ginawa niyo tong service password encryption, mapapansin nyo na yung ating password na Cisco na-encrypt na to type 7. Pero problema dyan, ano pa rin yan hackable pa rin yan So, another way na pwede natin gawin is pwede tayo mag-enable secret. So, pwede natin sabihin Cisco 2. So, magtataka kayo bakit hindi Cisco. Ang problema kasi pag nakapag-enable password na kayo, hindi nyo na pwedeng gamitin yun. So, ang pwede nyo gawin is either mag-no, either i-type nyo no enable password Cisco, or mag-set up na lang kayo ng bagong password, but this time instead of enable password, pwede nyo sabing enabled secret, then Cisco 2. Ang mangyayari niyan, pag sinabi nyo enabled secret 2, ang gagamitin na niya ngayong password would be Cisco 2. So, let's say, ngayon, kung gamitin ko Cisco, papansin nyo, hindi siya lumusot. But if I type Cisco 2, so ang ibig sabihin lang nun, yung pag nag-type na kayo ng enable secret, it will trump yung enable password nyo na sinulat. So kung if I do a show run or show running config, makikita nyo na nandun na yung inyong enable secret at ang inyong enable password na naka-encrypt. But kung ginawa nyo is enable secret, it will automatically encrypt yung inyong password. Okay. So what else? Another thing na pwede natin gawin is pwede tayo maglagay ng banner. So mapapansin nyo dito, pag dito sa area na to, pwede kayo actually maglagay ng message dyan. Again, to do that, so mag-enable muna tayo. Tatanungin na naman ako ng password. Then configure terminal or config T. Then to put a message, pwede natin gawin is banner MOTD question mark. By the way, itong question mark na to is kung hindi kayo sure kung ano yung gusto nyong susunod na command, pwede nyo gamitin yan. So kailangan natin maglagay ng delimiter. So, ang ginagamit ko is exclamation mark. So, pwede nating sabihin unauthorized or Tagalog kung gamitin natin. Hindi ka pwedeng mag-log in or mag-hack. Enter. So, mag-exit tayo. Papansin nyo, nandyan na yung ating message.